Yan. Shout out mo siya. Shout out po kay Kat Tolentino. Kung nakikinig ka, love kita. Kung nakikinig ka po, Love kita. paano ka po napadpad dito? Diba? Love kita. Welcome back mga kabola! This is your Siyang Berten ng Binangonan Rizal, Liam. And this is your wannabe basketball superstar ng Cainta Rizal, Jason. And this is the podcast where we talk about our favorite sports. As a fan, for the fans. At ito ang Courtside Chika with Jason and Liam. Palakpakan natin sarili natin. Yes. Episode 2. Episode ang galing. 2 talagang lumalagay. Parang kailan lang nag-episode 1 lang tayo. Totoo yan. Parang kung last episode, pinag-usapan natin yung mga origin Background stories natin. No? As a fan. For the fans. Ang galing mo doon. Tama. Talagang malayo na din naman talaga yung pinanggalingan natin from 2010, 2015. Tapos nag-present time na tayo. Oo, nag-pandemic pa, diba? Oo, nag-favorite time tayo. And I think ngayon, it's tama lang na pag-usapan naman natin yung mga players. Kung last time, pinag-usapan natin yung sports, yung game, tsaka yung sarili natin. Pag-usapan natin yung mga players. Basically, ngayon, magpapaka-fan lang talaga tayo. Yun yung mga, typical na mga conversation ng mga fans. Tama. And at the same time kasi, hindi naman lahat is of course nakafocus sa game. Oo. Parang minsan ang pagiging fan nakafocus siya sa players. Specific na mga parang sa ano lang, sa showbiz. Mga tama. Celebrities. Sa showbiz, parang hindi ka nakafocus dun sa movies, dun sa teleserye, pero nakafocus ka dun sa artista kung ano yung nagagawa. Kunwari, sa K-pop, meron tayong tinatawag na bias. Ay, tama. So ngayon, pag-uusapan natin yung mga bias natin in the sports world. Ball bias. Baller bias. Baller bias. Mas maganda pakinggan yun. Diba? Mga basketballista. Ball bias, medyo. Mga volleyballista, diba? Yan, sige. Jason, ako muna magtatanong sa'yo. Ano yan? Ano yung tanong ko? Ano yung tanong mo? Sino ba yung parang favorite athlete mo of all time? Kahit hindi siya yung pinakamagaling, kahit hindi siya yung pinaka-athletic, lahat. Okay. Yung iba lang yung dating niya sa'yo. Pinag-usapan ko na rin to sa episode 1. And talagang favorite ko of all time. As in, of all time, Kobe. Kobe talaga. Kobe. Pero sa international, Kobe. Oo. Okay. Bakit si Kobe? Kasi ano siya eh. I mean, besides sa, parang may nostalgia siya sa akin na parang pag inaalala ko si Kobe, naalala ko nung bata ako. Kaya Kobe. Kobe. Anyways, talagang kaya ako siya nagugustuhan kasi una, magaling siya mag-score talaga. Yun talaga magaling siya mag-score. Tsaka yung joke dun, bakaw siya. Bakaw. Yung bakaw, guys, para sa mga hindi nakakaalam, yun yung hindi ka namamasa ng bola. Namamasa. Sa'yo lang lahat. Pag nakuha mo yung bola, kunwari ako, nasa akin na yung bola, pinasa mo sa akin, hindi na ito talagang babalik ikaw na yung Oo, ako na mag-shoot. Shoot the ball. Yeah, okay. The ball. Tapos may tinatawag tayong kay Kobe na Mamba mentality. Nakikita mo ba yun? Oo, Mamba mentality, parang magaling. Hindi. Ano yung Mamba mentality? Mamba mentality basically, yun nga, yung process of being great. Kailangan minamahal mo. Parang everyday dapat, parang you have to be better today than yesterday. Hindi lang sa basketball. Parang siyang way of life. Way of life. Oo. Na ako personally, parang, hindi ko rin naman talaga na imbibe. Word ba yun? Tama ba? Yes. Word naman. Imbibe. Imbibe. Spell. Basta vibe. It's a vibe. It's a vibe. Yeah. So ikaw, okay. Sino yung Kobe mo? Ang Kobe ko, actually hindi ko alam. Joke lang. Ang Kobe ko talaga is, ang hirap palang isipin ng favorite athlete. Kasi ever since talaga, galing sa Ateneo, yung mga favorites ko. Pero kung titignan, isa sa mga pinaka-favorite ko talaga is si Kat Tolentino. Okay. Nasaan na siya ngayon? Nasa Chocomucho siya ngayon. Talagang Chocomucho. Okay, gets. Siya yung favorite ko kasi siya yung naiisip ko na parang modern version ng mga opposite players. Ano ba ibig sabihin ang opposite players player? Yung nasa kanan na bahagi ng court. Sila yung pumapalo. Usually kasi sa opposite, sila yung mga madepensa. Sa Philippine context, madepensa. Talagang ipisa ng depensa. Pero si Kat Tolentino, nakita ko sa kanya yung parang mabagal. Okay. Pero malakas pumalo. Magaling mag-block. Actually, si Kat Tolentino, isa kaya siya sa mga favorite ko din. Hindi lang dahil sa skill set niya. Pero dahil kaya niyang
mag-recover sa mga injuries. Ilang beses ano ba siya? Injury prone siya? Medyo injury prone siya. Ilang beses siya na injury like ACL, yung meron siyang sakit sa ears, tapos na-rupture. Ears? Yeah, parang nagkaroon siya ng ears sa volleyball. Hearing loss. Hindi nag-swimming siya ganun. Tas hindi ko lang masyadong sure yung specifics. Pero, ayun, kaya naka-affect yun. Yeah, she's recovering. And nagkaroon din siya recently ng ruptured appendix. Hindi ko siya nakausap ngayon, pero syempre nagbabasa-basa ako ng mga balita about. Syempre kasi nga, pag favorite athlete of all time, sinusundan mo talaga, diba? So yun, favorite ko siya kasi because of parang nakita ko talaga yung growth niya. And she's very humble. Okay. Parang pagpapanoorin mo siya, walang swag. Hindi siya nag-celebrate yung nag-celebrate ng kasi di ba pag sa volleyball, sikat yung pagka-spike, aangasan mo yung totoo, katapat mo. Hindi siya ganon. So parang very chill lang siya. Okay. Very humble. So parang yun yung nakita ko sa kanya na skills na labas dun sa skill set niya. Of course, kasi syempre kung i-rank ko siya sa mga opposite players, naka-position niya, medyo hindi siya yung parang pinaka nasa top right now. Pero isa siya dun sa mga nakitaan ko ng potential talaga to make it. In terms of age ba? Like, matanda na ba siya? She's young ha. I think wala pa siyang 30. Bata so pa talagang bata pa siya. Unfortunately, yun nga lang, medyo injury prone siya right now and I hope na she recovers. Ayan. Shout out mo siya. Shout out po kay Kat Tolentino kung nakikinig ka. Love kita. Kung nakikinig ka po, love kita. Paano ka po napadpad dito? Diba? Love kita. Unfortunately, wala siyang picture, pero yung mga pictures... Paano kung nanood nga siya? Yung mga pictures naman na nilagay ko dyan ay mga athlete. Mga love ko din. Like, Mati Madayag, Fitness Peros. Si Choco Mucho, Mati Madayag. Ayan. Pero Jason, di ba nakabisita na dito si Kobe? Oo. Nakita mo na ba siya in person? Alam mo, sobrang unforgettable. As in, nagkaroon ako ng opportunity panoorin siya twice dati. Kasi nangyari dati sa NBA, parang may season na na-delay yung start ng season. Kasi basically, basta may dispute sa mga kontrata between the players and the league. So, ginagawa ng mga players during that time, nag-world tour sila. World tour, okay. So, isa sa mga pinuntahan nila is Pilipinas. Uy, Philippines. Philippines. Oo. Tapos, si Kobe, nag-world tour siya with Nike. Okay. Tapos nag-tour rin siya with the NBA players. Okay. So, first time ko siya napanood was with Nike. Dito sa Philippines. Gen-ad ako nun, kasama ko tatay ko. Sa Araneta ba? Oo. So, yung pet ko nun, medyo masakit-sakit. Pero, nung nakita ko si Kobe, parang, my gosh. Kahit malayo, ramdam mo yung presensya niya. Kasi isipin mo parang 2011. 9 years old ako nun. Bagets ka pa. Oo, gabi ka naman. Bagets pa rin naman ako hanggang ngayon. Pero, as in 9 years old, so yung energy ko nun, talagang bugs na bugs. Okay. Tapos nakita ko pa si Kobe. So talagang mas lalo akong nabaliw. Tapos parang yung nakakatawa dun, parang around... Actually, fun fact, nung naglaro siya with Nike na World Tour, nagsuot siya ng FEU na jersey. FEU? Oo, kasi nung time na yun, FEU was sponsored by Nike. Pero nakita mo ba nakita mo yung sarili mo magiging FEU? Hindi, UP pa rin UP pa rin talaga. Kaya lang naman yung sinuot yung FEU kasi kulay yellow na kasama, ka-color na Lakers, gano'n. Okay. Tapos parang around 2 weeks, 3 weeks later, bumalik na naman siya. Aba talagang parang gusto niya yung Philippines, Talagang mahal niya yung Philippines ba? Mahal yung Philippines. Okay. So, dalawang beses mo siya nakita. Oo. I think... Yung pangalawang beses, saan mo na siya nakita? Araneta pa rin. Pero kasama niya mga ibang NBA players. Tapos yung kalaban nila, mga all-stars. Okay. Kasi mga kasama niya nun, mga sila Kevin Durant, sila Chris Paul, mga kilala ko yun. Mga familiar names. Familiar names. Tapos kalaban nila, national team ng Pilipinas during that time, Gilas. So ano nangyari? Panalo yung mga NBA player. Pero close parang single digits lang na So sa tingin mo ba pinagbigyan? Hindi, lumaban yun. Lumaban ng NBA. Tsaka yung funny nun, parang syempre, kung nowadays, kung sa present day Jason, kung napanood ko yun ulit, kakampi ako sa Gilas kasi syempre, Philippines. No? Philippine pride. Pero nung time na yun, sabi ko Kobe! Go Kobe! Pero ano yung nung namatay siya, 'di ba? Ang okay nung namatay. Nung pumanaw siya due to helicopter crash. Ano yung parang feelings mo nun? Kasi 'di ba meron sa social media yung parang trend na they would prank a relative na, Mom, Vice ganda dead at 44.
Di ba talaga nakakauga yung ganun? Tapos it's just a prank. Wag naman sana po, knock on wood. Ano yung naramdaman mo nung may balita? Ano yung nangyayari nung time na yun sa buhay Actually, mo? yung wild nun. Kasi nung nangyari yun, walang pasok. Di ko maalala kung bakit. Tapos pagkagising ko, ang dami nagchat-chat. Okay. Hindi ko pa masyado pinansin. Una kong napuntahan was Facebook. Okay. Tapos nakita ko yung mga friends ko. Nagpalit ng mga profile picture. Okay. Black and white na mga picture ni Kobe. Kinalabutan ako, no? Sabi Imagine ko, yun yung athlete, no? Oo, sabi ko, ano to? Ano nangyayari? Okay. So nag-google ako. Google Chrome. Binuksan ko. Kobe Bryant. Lumabas yung suggestion. Death. Sabi ko, ha? Tapos pagkabindot ko, real as in, puro mga article. Tapos ako parang, pero super parang super dami, especially us Philippines na very basketball talaga naman country. kasi ang Pilipinas, ewan ko, mahal naman nila si Kobe for some reason. Baka dahil mga Lakers fans din naman kasi mga Pilipino. Iba yung effect, yung siguro for me, yung kindness ng mukha ni Kobe. Tapos at the same time, he's a family man, diba? Yan, si Kobe. Na talagang very Pinoy culture. Ang galing diba? Ang galing na. May analysis. Parang may ganyan ka na bang memory na parang, I mean, hindi naman necessarily namatay. Or basta yung very emotionally impactful sa'yo sa volleyball as a fan. May ma-share ka bang parang ganun? Siguro emotionally impactful. Or kahit positive naman. Baka maiba naman. Kunwari, may nanalo tas hindi mo malimutan yung feeling na, yes, nanalo na. Okay. Sa akin, for me talaga, yung Cinderella run ng Ateneo. Yung simula. Yung simula talaga na talagang binuhat Buhat ni Alyssa Valdez. Season 76. Ang tagline Greatness never ends. Diba? Alam ko. Talagang wala pa sina Maddie Madayag, Kat Tolentino. Wala pa nun Pero talagang ginaod. Si Valdez during this time, rookie siya or? Third year. So, very emotional talaga yun kasi parang highly contested. May mga ganong eksena pa. Ateneo Lasal pa. Ateneo Lasal. And Lasal at that time was unbeatable. Walang nakatalo sa kanila nung... Kaya step by the step ladder. Step by the step talaga sila. So, parang dun ko talaga na-develop yung pagiging Ateneo fan ko. So, dahil ba dyan, did you ever dream of like going to Ateneo or... Actually, ang funny lang kasi nung before ako mag-college, hindi ako nag-apply sa Ateneo. Like, tinamad ako mag-apply nung sa scholarship. Kasi pag mag-apply ka sa Ateneo for scholarship, kailangan mong i-upload yung picture ng bahay mo, yung ITR ng family mo. Ganon. Parang i-expose mo lahat sa... Yung buong buhay mo basically ibibigay mo sa yung parang Ateneo, ito ako. Ateneo, ito ang bahay ko, ito ang tahanan ko. Simpleng barong-barong lang, ganon. Pero I think they're very generous naman. Person from Binangonan. From Binangonan, Rizal, diba? Very, very... So hindi ka na nag-try na mag-Ateneo? Hindi na ako nag-try na mag-Ateneo, pero lagi sinusuportahan. Until now. Kahit na medyo sila ngayon, medyo nasa laylayan. Siguro pinaka-peak talaga is isa yung season 81. Doon nanalo si Kat Tolentino, Maddie Madayag, Bea De Leon ng championship. Hindi ako nanonood din ng live masyado. Pero pag nanonood ako, natatalo. So, feeling mo malas ka? Feeling ko may bagwa ako. So, dahil dyan, feeling ko sinasabi ni Kat Tolentino ngayon na baka nanonood siya ngayon. Liam, huwag ka nang manood. May ganong feeling, diba? Yung parang, pag nanonood ka ng time, pag nanonood ka ng time, pag nanonood ka ng live, parang, kinakabahan ka na, hala, ako ba yung malas? Gets naman. Diba? Actually, pag nanonood ng UAAP, parang pa ako ngayon? Winning record pa ako ngayon. Winning record ka pa? Okay. Pero before mag-champion yung UP this season, parang lahat ng mga games rin nila, except no season 84 na nag-game winner si JD. 85-86 napanood ko parehas na game 3. Parehas talo. Tapos nanood ulit ako nitong season 87. Sabi ko, manonood ba talaga ako? Yung finals game 3? Nag-game 3 na naman. So sabi ko, manonood ba talaga ako? Sige, kung matalo, okay lang. Kasi last year na, manonood na ako, go na. Pero wait, feeling ko na tayo. Nag-stray off na tayo. Masyado tayo na-focus sa mga games. Balik tayo sa mga players. So ngayon, gagawa tayo ng dream team natin. So meron tayong dream player per position. Hindi naman necessarily pinaka magaling pero syempre of course kasi it's a dream team diba? So gagawin natin sa basketball muna. Okay, sige. Kahit hindi ko masyado familiar yung mga positions, no? Pero may pa ba sa positions sa basketball? Well, sinasabi nila nowadays na ang basketball ay positionless. Positionless, ibig sabihin,
wala na yung mga point guard, wala nang necessarily shooting guard. Basta maglagay ka dyan ng 5 player. More on tactics na lang talaga siya. Maglagay ka dyan ng 5 player, they can play off of each other, go. Pero let's say kung ako, mag-aano ng Dream 5. Okay, Dream 5. Unang-una, point guard ko, syempre, si Steph Curry, familiar? Steph Curry, Golden State. Yes. Okay, isa din yan sa mga fan favorites ng mga Pilipino. Gusto ko siya, of course, shooter. Curry for 3. Yeah. Mga ganon, di ba? Shooting guard ko naman, of course, my idol, my bias, the lovely, I miss you, Kobe. I miss you, Kobe. Kobe Bryant. Kobe Bryant, my shooting okay. Guard. Tapos ang small forward ko naman. Small forward Pag small forward, maliit talaga? Actually, hindi. Hindi. Parang ang small forward, parang kung isipin mo, siya yung gitna. Hindi siya malaki, hindi siya maliit. Okay. Technically, ganun. Okay. Pero nowadays nga parang siya yung neutral. Gusto mong position, go. Of course, my king. Who else? LeBron James. Parang hindi naman ata small yan. LeBron James. Malakas talaga siya. Malakas siya, di ba? Tapos, power forward ko. Ito medyo to. From out of the box na to. Okay. Carl Tamayo, pre. Carl Tamayo, pre. Carl Tamayo. Pakita mo sa camera, Carl Tamayo. Ayan. 33. Opa, you're in Korea now, pero nung nag-UP ka, ikaw ang favorite. Parang siya ngayon, dream team din siya sa Korean basketball. Siya. Alam ko may award siya kahapon na even JD, best I think. 5. Si JD, Rookie of the Year. Okay. Oo. Tapos, last ko, center. Ito out of the box din. The Kraken. Ay, teka, di ko maano. Junmar Fajardo. Kino-consider as one of the GOATs of PBA. Kasi unang-una sa lahat, laki niyan tao, pre. 6'10 yan ba? Napakatangkad naman pala niyan. Napakatangkad. Hindi ko maabot yan. Pero, I think extra ni Ariel Patnongon. Volleyball player, di ba? Alam ko nga may extra volleyball player. Parang nung time na yun, may mga issue na, ang gabi yung maging anak nyo. Ikaw, Liam. Tapos na yung aking Dream 5. Sino yung mo? 6 ba sa'yo? Dream 6? 6. Okay, sige. Simulan ko siya sa open hitters, 2. Okay. Of course, explain ano yung open hitters. Open hitters yung pumapalo sa sa kaliwa. Okay. So yung mga, usually dito yung mga right-handed. Ayan. Okay. First ko, of course, Alyssa Valdez. And then, ang second ko is Faith Nesperos. Siya ba yun? Eto si Faith Nesperos. Nung nag-start ako the volleyball no season 84. 84, ganun. Si Faith Nesperos. And then, second ko sa middle, tataya pa rin ako kay Bea De Leon. Taya kayo. Yeah. Bea De Leon, Maddie Madayag. Talaga mga Atenista. Oo, of course. Pero pwede rin si AC Minor. Atenista pa rin. One fun fact, nakasabay ko siya sa gym sa Binangonan. Wait, ha? Diba? Binangonan? Oo, sa Binangonan. Nagulat ako nandun siya. Sabi so parehas kayong Binangonan to Katipunan journey. Hindi ko nga sure Hindi ko sure kung taga Binangonan baka naman may exhibition game lang sila doon for some reason. Pero off-season yun nung time na yun. So, sa taya ako doon sa 2. And then opposite ko ay si Kat Tolentino. Syempre. Yung bias mo. Oo, bias ko. Okay. Tapos ang receiver, ang libero ko, si Denden Lazaro. Okay. Sorry, all Ateneo to. Sorry. At ang center ko, of course, ay si Gia Morado de Guzman. Talagang Ateneo. Ateneo ba siya? Ateneo din diba? Siya, yes. Okay. Talagang feeling ko kung nagkasabay-sabay sila. Talagang strong. Talagang champion na yan, pre. Champion. So, siguro magiging problem lang ng his defense. Yan. Pero eto na. Siguro, since may dream team na tayo, last na natin itong discussions. Balik tayo sa GOAT. Sino ba yung greatest of all time mo? For you, Jason. Alam mo, sinasabi nila Jordan. Kailangan kong kampihan ng aking king. Okay. Ang aking glorious king. LeBron. Hindi si Kobe Bryant. Unfortunately, kahit mahal na mahal ko si Kobe, for me, ang GOAT ko si LeBron. Kasi, kaya niyang gawin lahat. Like, magaling siya sa lahat ng bagay. Kala mo God, ganun. Pero tsaka, diba, lumalabas din siya sa movie. Like, yung Space Jam. Ano yan? Bilyonaryo yan. May idol on and off the court. Talaga namang bilyonaryo. Oo, so magaling siya magaling siya shooting, passing, defense, lahat maasahan mo. Ikaw, sino? Ang GOAT ko talaga ay si Alyssa Valdez. Hands down. Gets. Parang siya yung muka for me ng Philippine volleyball. The face of Philippine volleyball. And at the same time, naka-PBB siya. Nag-PBB yan? Baka kung baka nanalo. So gusto mo rin mag-PBB dahil sa kanya? Hindi naman. Dahil sa mga male housemates. Alyssa Valdez pa rin talaga.
Kasi very humble. Tapos nasa show business din siya. Nag-venture din siya ng ibang sports program for volleyball players. Ganun. So yun, yung greatest of all time talagang very subjective siya. Saka ano naman yun, isa yan sa mga talagang mga key na mga fan discussions. Which, ito naman Courtside Chika. Yan naman yung goal natin talaga maging maging for the fans, as fans, by the fans. As a fans, for the fans, by the fans. Fans ang bida dito. Diba? Yan yung tagline na isa nating past concept. So, ngayon nalaman na natin yung mga goats ng isa't isa. And feel ko okay na muna yan. Okay naman yung... Yeah, I think okay naman. Naging maganda rin naman yung discussion natin sa mga goats. Kayo ba, guys? Sino yung goat nyo sa mga respective sports? May ba kayo sa goat? Sabihin nyo rin. Pwede nyo rin yung sabihin. Oo, baka malay nyo mag-sponsor kami ng goat milk. Diba? Dahil dyan, Jason. Ngayon, sa aming next episode na unfortunately ay aming last episode na rin. Ang bilis, no? Malay nyo. Kala nyo talagang ganan-ganan lang. We will look into the future. At kami ay magiging hopeful. Sapagkat sasabihin namin... But at the same time, we'll criticize. Diba? Criticism. Lalabas ang pagiging media students namin. Wow. Fight kami. Sa next episode, ilalabas namin ang aming frustrations. Ang aming hopes and aspirations. Hopes and aspirations as fans. And with that, this has been your wannabe basketball superstar Jason of Cainta Rizal. At ako naman ang Siyang Berte ng Binangonan Rizal. At ito ang Courtside Chika with Jason and Liam.